I'm sorry to tell you this, Don Alejandro. Pero may 1 taon ka na lang para mabuhay. Malungkot na pahayag ng doktor sa matanda na si Don Alejandro. Bahagyang nagulat ang Don, ngunit hindi niya ipinahalata ang lungkot na nadarama. Isang malalim na buntong hininga lang ang kanyang pinakawalan habang nakatitig sa doktor. Sapat na sa akin ng 78 taon, doktora. Hindi na masama. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong makita muli ang aking mahal na asawa sa kabilang buhay. Malumanay na tura ng matanda. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtanggap sa nalalabing oras niya sa mundo, isang bagay ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Wala siyang anak na maaring magmana ng lahat ng kanyang naipundar. Ilang dekada niyang pinaghirapan ang kanyang negosyo at ari-arian, ngunit ngayon, sino na ang magpapatuloy ng lahat ng ito? Kabila ng kanyang napakalaking kayamanan, batid ni Don Alejandro na hindi niya ito madadala sa hukay. Kaya't nagpasya siyang gawin ang isang bagay, ang magpanggap bilang isang pulubi. Sa ilalim ng maruruming kasuotan at mukhang hindi inaasikaso, nagtungo si Don Alejandro sa tabing kalsada upang hanapin ang taong nararapat para sa kanyang kayamanan bago siya tuluyang mamaalam sa mundo. Barya lang po. Mahinang bulong ni Don Alejandro habang nakaupo sa gilid ng daan. Ngunit walang sino man ang lumingon o pumapansin sa kanya. Ilang oras nang nakaupo si Don Alejandro sa tabi ng kalsada, naghihintay na baka sakaling may dumaan at lumapit sa kanya, ang tamang tao na hinahanap niya. Hanggang sa isang babae ang huminto sa harap niya. May hawak itong supot ng pagkain at isang maliit na bote ng tubig. Sa halip na dumaan lang katulad ng iba, umupo ito sa tabi niya at marahang inilapag ang supot sa kanyang tabi. Tay, gutom po ba kayo? Tanong ng batang babae. Saglit na natigilan si Don Alejandro. Sa dami ng nagdaan, ito lang ang nagpakita ng malasakit sa kanya. Tiningnan niya ang batang babae. Tay, gutom na po ba kayo? Tanong ng dalagita sa kanya. Saglit na natigilan si Don Alejandro. Sa dami ng nagdaan, ito lang ang nagpakita ng malasakit sa kanya. Tinitigan niya ang dalagita. Maganda ito, may simpleng kasuotan at may ningning sa mga mata na puno ng kabaitan. Salamat, iha. Mahina niyang sagot. Napangiti naman ito. Ano pong pangalan niyo, lo? Alejandro. Pero tawagin mo na lang akong Lolo Anding. Napangiti ang dalagita. Ako naman po si Eliza. Umangat ang tingin ni Don Alejandro kay Eliza. Hindi ito mayaman at halatang isa lang ito na ordinaryong dalagita. Anong ginagawa mo rito, iha? Ilang taon ka na? Tanong ni Don Alejandro. 14 na taon na po ako, Lolo. Sagot ni Eliza. Kain na po kayo. Tugon ng babae at kumuha ng isang pirasong tinapay bago ibigay yon sa matanda. Nakangiting kinuha yon ni Don Alejandro. Ang sarap, wika niya habang kinakain ng tinapay na ibinigay ni Eliza. Nadako ang tingin ni Don Alejandro kay Eliza. Matamlay ito at tila pinipilit na lang ang sarili na kainin ang tinapay. Anong problema, iha? Hindi ba masarap ang tinapay? Tanong ni Don Alejandro. Umiling naman ito. Nakakaumay po. Ngumiti ito ngunit makikita ang lungkot sa mukha ni Eliza. Ito na lang po ang pampalipas gutom namin ni nanay. Tinapay. Napakunot ang noo ni Don Alejandro sa narinig. Hindi niya akalain sa murang edad ni Eliza, naranasan na nitong magtiis ng hirap ng buhay. Pinagpaganito ang damit at marahang tumayo. Mauna na po ako, Lolo Anding. Baka hinahanap na po ako sa bahay. Tura ni Eliza. Kung ganon, mag-iingat ka, iha. Naway, muli tayong magkita. Paalala ni Don Alejandro. Nagmamadaling naglakad si Eliza pa uwi. Malapit lang ang kanilang bahay, isang lumang barong-barong sa likod ng compound ng kanyang lola. Oh, bakit ngayon ka lang, Eliza? Bungad sa kanya ng kanyang tiya na si Perla. Pasensya na po, Tita Perla. Ngayon lang po naubos ang mga paninda. Sagot ni Eliza at ibinigay ang pera sa kanyang tiyahin. Siguraduhin mo kompleto to, ah. Sabi pa nito. Sa halip na pag-aralin si Eliza, pinagtitinda siya nito araw-araw sa bangketa. Mabilis na hinanap ng mga paningin ni Eliza ang kanyang ina. Nadatnan niya ito sa banyo na abala sa paglilinis ng kubeta.
Nay, hapon na. Naglilinis pa rin po kayo niyan. Tanong ni Eliza kay Clara. Huwag mo na akong alalahanin anak. Magpahinga ka na riyan. Alam kong pagod ka na. Tura naman ng kanyang ina. Sa halip na sundin ang sinabi nito, pumasok si Eliza sa banyo at tinulungan ang kanyang ina sa paglilinis hanggang matapos. Ngunit ang akala niya, yun na ang huling gawain ng kanyang ina, ngunit magluluto pa pala ito para sa hapunan. Ang nanay ni Eliza na si Clara, galing sa mahirap na pamilya. Simula noong tumira sila sa poder ng kanyang lola, nagkanda leche-leche na ang kanilang buhay doon. Kinagabihan, dumating ang kanyang ama galing sa trabaho. Tay, nakauwi na po pala kayo. Bungad niya sa tatay na si Carlo. Huwag ngayon Eliza, pagod ako. Anito at nilampasan lang siya. Dumiretso ito sa kanyang lola, pati na rin sa kanyang tiya Perla. Ma, nandito na po ang sweldo ko. Tugon ng kanyang ama at ibinigay ang pera sa nanay nito. Nadako ang tingin ni Eliza sa nanay niyang si Clara na nakatayo sa gilid. Sa halip na sa kanyang inaibigay ang pera, ibinibigay ng kanyang ama ang pera nito sa nanay at kapatid na si Perla. Carlo, pwede ba tayong mag-usap? Marahan at nag-aalinlangan na sabi ni Clara. Ano ba ang sasabihin mo sa anak ko, Clara? Sabihin mo na rito. Pakikisali naman ng biyanan nito. Pwede po bang kami lang magpamilya, Nay? Wika ni Clara. Aba, anong tingin mo sa amin, Clara? Hindi pamilya? Sarkastikong tanong naman ng kanyang tiya Perla. Pagod ako ngayon, Clara. Tugon naman ni Carlo. Hindi na bago yun kay Eliza. Mula noong tumira sila sa bahay ng kanyang lola, nasira na ang kanilang pamilya. Nagbago ang kanyang amang si Carlo. At higit sa lahat, binabantaan sila ng kanyang lola at tiya Perla na huwag magsusumbong sa kanyang tatay sa pang-aapi ng mga ito sa kanila at ginagawang pangangatulong. Subalit hindi na nila kailangang magsumbong. Minsan, nakikita naman ng kanyang ama ang ginagawa sa kanila pero mukhang wala itong pakialam. Kinabukasan, maagang nagising si Eliza upang maglako ng mga paninda. Mayroong mani, paminta, bawang at marami pang iba. Mayroon ding ice candy na nakalagay sa maliit na cooler. Aalis na po ako, Nay. Paalam ni Eliza sa kanyang ina. Mag-ingat ka, anak. Tugon naman ni Clara. Maghapong nagtinda si Eliza sa kalsada. Pauwi na siya nang sumagi sa kanyang isipan si Lolo Anding, ang matandang tinulungan niya kahapon. Mabilis niyang tinungo ang daan papunta sa kinaroroonan nito. Nang makarating siya doon, nadatnan niya nga ang matanda na taimtim na nakaupo at nakasandal ang likuran sa semento. Lolo Anding! Masayang tawag ni Eliza sa matanda. Naimulat naman ni Don Alejandro ang kanyang mga mata at muli niyang nakita ang batang babae na si Eliza. Bagamat nagulat, ngumiti si Don Alejandro. Ikaw pala, iha. Napansin ni Eliza ang panghihina ni Lolo Anding kaya agad niyang kinuha ang supot na dala niya. Lolo, may dala po akong pagkain para sa inyo. Aniya, habang inilalabas ang 2 piraso ng tinapay at isang maliit na kahon ng tubig. Nagulat si Don Alejandro sa kabaitan ng dalagita. Sa kabila ng hirap sa buhay, nagawa pa nitong magbigay sa matandang inaakala nito na isang pulube. Salamat, iha. Mahina niyang tugon habang tinatanggap ang pagkain. Naupo si Eliza sa tabi niya at tinanaw ang abalang kalsada sa kanilang harapan. Lolo, wala po ba kayong pamilya? Tanong ni Eliza sa matanda. Bahagyang tumigil si Don Alejandro sa pagmuya bago marahang tumango. Wala, iha. Wala akong asawa o anak. Kayo po ba, may tirahan po ba? Muli niyang tanong. Meron nun, pero ngayon, dito muna ako sa lansangan. Sagot ng matanda habang sinisipat ang reaksyon ni Eliza. Napayuko naman ang dalagita. Ang hirap po siguro nang walang matitirahan, pero wag po kayong mag-alala, Lolo. Kung may sapat lang po akong pera, bibigyan ko po kayo ng bahay. Inosenteng sabi nito. Napangiti si Don Alejandro sa sinabi ni Eliza. Isang dalagitang walang-wala pero may puso na handang magbigay. Salamat sa iniisip mong mabuti para sa akin, iha. Sabi ni Don Alejandro. Saglit silang natahimik bago muling nagsalita ang matanda. Iha, bakit maaga kang nasa lansangan? Hindi ba dapat nasa eskwelahan ka ngayon? Tanong ni Don Alejandro na may bahagyang pag-aalala sa tinig. Umiwas naman ang tingin si Eliza.
Hindi po ako nag-aaral, Lolo. Nagulat ang matanda. Bakit naman? Hindi ba mahalagang edukasyon? Opo, mahalaga po. Sagot ni Eliza. Kaso wala po kaming pera at wala pong nagpapaaral sa akin. Napabuntong hininga si Don Alejandro. Ngayon niya lalong nakita ang bigat ng dinadala ng dalagita. Sa murang edad nito, pasa na nito ang mga problemang dapat ay problema lang ng matatanda. Nasaan ang mga magulang mo, Iha? Napatingin sa malayo si Eliza at tila inaalala ang mga bagay na matagal nang kinikimkim. Nakatira po kami sa bahay ng lola ko sa side ni tatay. Mahina niyang simula. Pero hindi po kami masaya ron. Napakunot ang noo ni Don Alejandro. Bakit naman? Mabigat ang buntong hininga ni Eliza bago nagpatuloy. Si Lola, hindi niya po gusto si nanay. Simula pa lang nung kinasal sila ni tatay, palagi na niyang inaapi si nanay. Parang alipin lang siya sa bahay. Lahat ng gawaing bahay, si nanay ang gumagawa. Mula umaga hanggang gabi. Kahit po may sakit si nanay, kailangan niya pa rin kumilos. Kasi kapag hindi po siya kumilos, mas lalo siyang minumura at pinapahiya ni Lola. Napatiimbagang si Don Alejandro. At ang tatay mo, hindi man lang ba kayo ipinagtatanggol? Tanong ng matanda. Napayuko si Eliza at mahigpit na hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Hindi po. Para nga po siyang walang pakialam. Kahit anong gawin ni Lola kay nanay, wala siyang sinasabi. Minsan, parang mas kakampi pa niya si Lola. Ang sabi niya, wala raw karapatang magreklamo si nanay kasi doon lang kami nakikitira. Kung ayaw raw ni nanay ay pwede naman siyang umalis. Pero paano po kami aalis kung wala naman po kaming ibang matutuluyan? Saglit na katahimikan ang namayani. Muling sinulya pa ni Don Alejandro si Eliza. Isang bata na sana'y dapat naglalaro at nag-aaral lang, pero sa murang edad ay pasa na ang bigat ng mundo. Kaya mo pa bang tiisin ang sitwasyon ninyo, Iha? Malumanay na tanong ng Don. Malungkot na ngumiti si Eliza. Para kay nanay, titiisin ko po. Kahit gaano kahirap, hindi ko siya iiwan. Alam ko pong kapag nawala ako, lalo siyang mahihirapan. Paano kung may paraan para mabago ang buhay ninyo, Eliza? Maingat niyang tanong. Paano kung may pagkakataon kang makalaya sa sitwasyon ninyo? Nagtaas ng tingin si Eliza na halatang nabuguluhan. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Anding? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Don Alejandro. Huwag mong sukuan ang buhay. Darating ang panahon na ayon din sa inyo ang agos ng mundo, Eliza. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tumayo na si Eliza at nagpaalam kay Don Alejandro. Lolo Anding, kailangan ko na pong umuwi. Baka hinahanap na ako ni nanay. Aniya, habang inaayos ang dalang supot. Bukas po, babalik ako. Dadalhan ko po ulit kayo ng makakain. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Alejandro. Sa kabila ng hirap ng buhay ni Eliza, hindi nito nakakalimutang magpakita ng malasakit sa iba. Salamat, Iha. Ingat ka sa pag-uwi. Mahina niyang tugon. Nang makauwi si Eliza sa kanilang bahay, narinig niya na agad ang galit na boses ng kanyang lola. Wala kang kwentang babae. Ang bagal-bagal mo. Ang dami mong sinasayang na oras. Sigaw ng matanda. Dahan-dahang sumilip si Eliza sa pinto at nakita niyang nakaluhod ang kanyang ina sa sahig, hawak ang isang basag na plato. Nakatayo sa harapan nito ang kanyang lola at ang tiyahin niyang si Perla na parehong may matatalim na tingin. Pasensya na po, Nay. Mahina at nanginginig na sagot ng kanyang ina. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Singhal ng kanyang tiyahin. Aba, ang tanga-tanga mo talaga. Alam mo namang luma na yung plato tapos papabayaan mong mahulog. Akala mo ba may pabili tayo ng bago? Biglang lumapit si Perla at marahas na hinablot ang braso ng nanay ni Eliza. Palamunin ka lang naman dito. Ewan ko ba? Dapat matagal ka na naming pinalayas. Napapikit si Eliza habang pinipigilan niyang tumulo ang mga luha. Gustong-gusto niyang sumigaw at ipagtanggol ang kanyang ina, pero alam niyang lalo lang silang mahihirapan kung lalaban pa siya. Sa halip, marahan siyang pumasok at lumapit sa kanyang ina at tinulungan itong pulutin ang mga bubog sa sahig. Ako na po, Nay. Mahina niyang sabi. Tinignan siya ng kanyang lola ng masama. At bakit ngayon ka lang, Eliza? Mahawa po kayo. Huwag niyo pong saktan si nanay.
pagmamakaawa ni Eliza sa kanyang lola. "Masasaktan lang kayo kung tatanga-tanga kayo," sagot naman ng kanyang tita Perla. Nang makalis ang mga ito, napayakap na lang si Eliza sa kanyang ina habang tumutulo ang mga luha. "Nay, bakit po nila tayo ginaganito?" Umiiyak na tanong ni Eliza. "Huwag kang mag-alala anak, magtiis lang tayo, hayaan mo makakaalis din tayo dito," sagot naman ng nanay niyang si Clara. "Pero hanggang kailan po, Nay?" Muli niyang tanong. Hindi nakasagot si Clara. Sa halip ay tumulo lang ang mga luha nito at mahigpit na niyakap ang anak. Kinabukasan, maagang nagising si Eliza. Wala pa man ang sikat ng araw, abala na siya sa gawaing bahay upang hindi na siya sitahin ng kanyang lola at tiyahin. Hindi rin niya gustong iwanan ng kanyang ina na puro utos at panunumbat lang ang natatanggap sa bahay na iyon. Nang matapos, lumabas siya ng bahay at dumiretso sa labas upang maglako ng paninda. "Lolo Anding!" Masiglang tawag niya sa matanda. Dahan-dahang iminulat ni Don Alejandro ang kanyang mga mata at nang makita siya'y lumitaw ang bahagyang ngiti sa labi ng matanda. "Eliza, nandito ka." Umupo si Eliza sa tabi ng matanda at inilabas ang tinapay na dinala niya. "Eto po, Lolo. Pasensya na, ito lang po ang nadala ko." Kinuha yan ni Don Alejandro at tinignan si Eliza. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, iha. Ang simpleng bagay na ito ay napakahalaga na para sa akin." Habang kumakain si Don Alejandro, pinagmasdan siya ni Eliza. "Ilang araw ko na po kayong nakakasama. Ano po bang dahilan kung bakit humantong kayo sa ganitong sitwasyon?" Saglit na natahimik si Don Alejandro. Alam niyang darating ang tanong na yon, pero hindi niya inaasahang magiging mahirap sagutin. "Sabihin na lang natin na sinusubukan kong hanapin ang isang taong karapat-dapat pagkatiwalaan, iha." Napakunot ang noo ni Eliza. "Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo?" Ngumiti si Don Alejandro. "Huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin sa tamang panahon." Bagamat hindi lubos na naiintindihan ni Eliza ang ibig sabihin ng matanda, alam niyang may malaking dahilan ito kung bakit nasa lansangan. "Bukas ulit, Lolo Anding, babalik po ako." Pangako niya bago siya tuluyang nagpaalam. Habang papalayo siya, hindi maiwasang mapangiti ni Don Alejandro. "Mukhang natagpuan ko na ang taong hinahanap ko," bulong ng matanda sa sarili. Sa mga sumunod na araw, linggo at buwan ay tuluyang napalapit si Don Alejandro kay Eliza. Nagkaroon sila ng ugnayan sa isa't isa. "Lolo Anding, napakabuti niyo pong tao. Bakit hindi po kayo pinagpala ng Panginoon?" Inosenteng tanong ni Eliza. Napangiti si Don Alejandro sa inosenteng tanong na yon. Hindi niya inaasahang may magtatanong sa kanya ng ganoon. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng batang babae bago sumagot. "Iha, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasusukat ang pagpapala ng Diyos sa dami ng pera o ari-arian. Minsan, ang tunay na pagpapala ay nasa mga taong nakikilala natin sa buhay." Napaisip si Eliza sa sagot ni Don Alejandro. "Ibig niyo pong sabihin, pinagpala pa rin kayo kahit nasa lansangan kayo ngayon?" Tumango naman ang matanda. "Oo, dahil nakilala kita." Napangiti si Eliza. Hindi niya alam kung bakit, pero sa simpleng sagot na yon, tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na bumibisita si Eliza kay Don Alejandro. Hindi siya pumapalya sa pagbibigay ng pagkain at kwento tungkol sa nangyari sa kanya buong araw. Hindi niya namamalayan na unti-unti na rin siyang minamatyagan ng mga tauhan ng matanda mula sa malayo. Habang masayang nagkakwentuhan si Eliza at si Don Alejandro, bigla na lang yun nasira nang biglang lumitaw ang tiyahin ni Eliza na si Perla. "Kaya pala umuwi kang walang benta dahil tumatambay ka ditong bata ka?" Sigaw ni Perla na ikinagulat ni Eliza. "Tita Perla?" Nauutal na tawag niya sa tiyahin, baka sa mukha ni Eliza ang pagkabigla at takot. Mahigpit siya nitong hinawakan sa braso. "Sa halip na magtinda, nagawa mo pa talagang makipag-usap sa pulube?" Galit na sabi nito at marahas siyang hinila. "Tita, tama na po, nasasaktan ako," tugon ni Eliza. Lalong humigpit ang hawak ni Perla sa braso ni Eliza, dahilan upang mapangiwi siya sa sakit. "Wala kang silbi. Palamunin ka na nga.
Pero hindi mo man lang ginagampanan ng maayos ang tungkulin mo. Galit na sigaw ni Perla. Nagpumigla si Eliza. Pilit na inaalis ang kamay ng tiyahin niya, ngunit masyadong mahigpit ang pagkakahawak nito. Lubayan mong bata. Malamig, ngunit matigas na tinig ang narinig nilang dalawa. Napatingin si Perla kay Don Alejandro na ngayon nakatayo na at nakatingin sa kanila ng matalim. Ano raw? Sarkastikong tugon ni Perla bago pinandilatan ang matanda. Wala kang pakialam. Matandang pulubi ka lang. Anong klaseng tao ka? Isang inosenteng bata inaalipusta mo? Matigas na tanong ni Don Alejandro. Napangisi si Perla. Bakit? Ano bang pakialam mo kay Eliza? Kaano-ano mo ba siya? Anak mo ba? Hindi, di ba? Saglit na nagkatinginan si Don Alejandro at si Eliza. May takot sa mga mata ng bata, ngunit dama rin niya ang bahagyang pag-asa nito sa kanyang presensya. Pero hindi ibig sabihin na mananahimik ako habang inaapi mo siya. Sagot ni Don Alejandro. Tila nairita si Perla sa naging sagot ng matanda. Bakit? Kaya mo bang buhayin yung batang yan? Ha? Isasama mo siya sa kalye? O baka naman gusto mo nang ampunin? Natatawang wika nito. Hindi nakasagot si Don Alejandro. Umuwi na tayo, Eliza. Utos nito at kinaladkad ang dalagita paalis. Pag uwi ni Eliza sa kanilang bahay, agad siyang tinulak ni Perla papasok sa loob. Tita, tama na po. Humihikbing tugon ni Eliza. Anong nangyayari dito? Maotoridad na tanong ng kanyang lola. Nay, tamang hinala ako. Nakita ko mismo si Eliza. Sa halip na magbenta, nakikipag-usap dun sa matandang pulubi. Sumbong ni Perla sa matanda. Walang hiya kang bata ka. Yan na nga lang ang trabaho mo dito. Hindi mo pa nagagawa ng tama. Galit na tura ng kanyang lola. Kumuha ito ng walis at pinagpapalo si Eliza. Tama na po, Lola. Parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Eliza. Nay, tama na po. Anong ginagawa niyo sa anak ko? Sigaw ni Clara at mabilis na hinarangan si Eliza. Mabilis na niyakap ni Clara ang anak at itinago sa kanyang mga bisig. Nanginginig sa galit ang kanyang lola habang hawak pa rin ang walis. Anong ginagawa ko? Itinatama ko lang ang ugali ng anak mong walang silbi. Sigaw ng kanyang lola. Tama na po. Malakas na sigaw ni Clara at naitulak ang matanda dahilan para matumba ito sa sahig. Walang hiya ka, Clara! May lakas ka pa ng loob na itulak si nanay? Sigaw ni Perla at mabilis na tinulungan ang nanay nito. Anong kaguluhan to? Sigaw ng isang baritonong boses mula sa pintuan. Napalingon si Clara at bumungad sa kanya ang asawa niyang si Carlo. Nakita mo na, Carlo? Sumbat ni Perla. Itinulak ng asawa mo si nanay. Kung alam mo lang, ganyang katapang yung babaeng yan kapag wala ka dito. Napangibi si Carlo at lumapit kay Clara. Ano bang ginagawa mo, Clara? Nagpapaliwanag lang ako, Carlo. Pinalo ni nanay si Eliza. Hindi ko na kayang tiisin. Okay lang na ako eh. Pero bakit yung anak ko idadamay niya? Nangingilid ang luha na sabi ni Clara. Alam mo naman, Clara, kung hindi dahil kay nanay, matagal na tayong nagkadakuba sa kahirapan. Tapos, ganyan mo lang siya itutulak. Yan ang sinasabi ko, Carlo. Yang asawa mo, walang utang na loob. Tura ng matanda na kunwari naiiyak pa. Talaga bang kakampihan mo sila? Nanginginig na tanong ni Clara. Kahit nakikita mong nasasaktan ng anak mo? Hindi makapaniwalang tanong ng ginang. Dinidisiplina ko lang ang anak mo, Clara. Sabat naman ng matanda. Nay, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Carlo sa nanay nito. Hanggat nandito pang babaeng yan, hindi ako magiging maayos, Carlo. Sagot naman ito. Ako na nga itong halos bumigay ng katawan sa kakatrabaho dito sa bahay. Pero kailanman, hindi niyo naman ako tinuring na pamilya. Sabi ni Clara, baka sa boses nito ang pagod at sama ng loob. Pamilya? Sambit naman ng matanda. Hindi ka namin kailanman itinuring na pamilya. Isa kang pabigat. Isang palamunin. Tama na po.
Wala naman ako ibang hinangad kundi ang mabuhay ng tahimik kasama ang anak ko. Ang kapal naman ang mukha mo. Wala kang karapatang magreklamo dahil kami naman ang nagpapakain sa'yo. Sabat pa ni Perla. Tigilan niyo na si nanay. Sigaw naman ni Eliza. Nagulat ang lahat sa kanyang pagsingit. Agad siyang tiningnan ng kanyang lola ng masama. At ikaw namang bata ka. Natuto ka pang sumabat? Hindi ko na po kayang manahimik. Mariing sagot ni Eliza habang lumuluha na sa sobrang galit. Araw-araw niyo na lang pong inaapi si nanay. Ano po bang kasalanan niya sa inyo? Dahil ba mahal siya ni tatay? Pero anong ginawa ni tatay? Wala siyang ginawa kundi pabayaan naman si nanay. Natahimik si Carlos sa narinig. Pero ang kanyang lola, hindi natinag. Ang kapal ng mukha mo! Kung hindi niyo gusto, di magsilayas kayo. Tay, hanggang ngayon kinakampihan mo si Lola. Pamilya mo rin naman kami. Asawa't anak. Inaapit-inaalipin na kami dito sa bahay pero nagbubulag-bulagan pa rin kayo. Sigaw ni Eliza. Basang-basa na ang kanyang mukha dahil sa labis na pag-iyak. Hindi makaimik si Carlo at hindi makatingin sa anak at asawa nito. Huwag kang magpapaniwala sa mga yan, Carlo. Sinisira lang nila ang relasyon nating mag-ina. Sabi pa ng matanda. Tama si Nanay Carlo. Huwag kang magpapaniwala sa anak mo. Parehas silang sinungaling ng asawa mong si Clara. Sabi pa ni Perla. Lumayas kayo sa pamamahay ko ngayon din. Sigaw ng lola ni Eliza. Pinahid ni Clara ang luha sa mga pisngi nito. Kung ganon, lalayas kami ng anak ko. Sawa na ako sa pagtatrato niyo sa amin na mas masahol pa sa baboy. Tingnan natin kung saan aabutin niyang tapang mo, Clara. Lumayas kayong mag-ina. Ngayon din. Sigaw pa ng matanda. Nay, hindi naman kailangang umabot sa puntong ganito. Nag-aalindangan na sabi ni Carlo. Anong sinasabi mo, Carlo? Gusto mo pa rin tumira yung mga yan dito pagkatapos ng lahat ng ginawa at magsinabi kay nanay? Galit na sabi ni Perla. Kung hindi sila lalayas, ako na ang lalayas. Mariing sabi ng matanda. Huwag na kayong mag-abala. Kami na po ang aalis. Matapang na sabi ni Clara. Kung ganon, lumayas na kayo, Clara. Alam ko naman na wala kayong pupuntahan at babalik pa rin kayo dito. Sabi pa ng asawa niyang si Carlo. Sino pang gustong bumalik sa bahay na to, Carlo? Mahina ngunit makahulugang tanong ni Clara. Simula ngayon, mawawalan ka na ng asawa at anak. Nay, aalis na po ba tayo? Tanong ni Eliza. Huwag kang mag-alala, anak. Hanggat nandito ako, poprotektahan kita. Nakangiting tugon ni Clara kay Eliza. At nang gabing yon, tuluyan nang umalis si Eliza at ang nanay niyang si Clara sa bahay na iyon. Bit-bit ang dalawang bag, kasalukuyang naglalakad sila sa gilid ng kalsada. Saan na po tayo titira, Nay? Tanong ni Eliza. Hindi ko pa alam, anak. Mahinahon na sabi naman ni Clara. Nay, wag po kayo mag-alala. Dadalhin ko po kayo sa kaibigan ko. Nakangiting sabi naman ni Eliza. Kaibigan? Opo, si Lolo Anding. Nakangiting sagot ng dalagita. Nang makarating sila sa tabing kalsada kung saan nakapwesto si Don Alejandro, isang malamig na hangin ang sumalubong kay Eliza. Tumingin siya sa paligid at umaasang makikita ang matandang laging nakangiti sa kanya. Ngunit sa halip, isang malamig at walang buhay na espasyo ang bumungad sa kanila. Wala roon si Don Alejandro. Nangalumbaba si Eliza at pilit na nilalabanan ang lungkot. Nay, wala po siya rito. Ngayon ko lang nadatnan ng lugar na to na wala siya. Mahina niyang sabi. Hinawakan ni Clara ang balikat ng anak. Baka may ibang pinuntahan lang siya. Huwag kang malungkot. Subukan po nating maghintay, Nay. Sigurado babalik naman po siya. Aniya at pilit na pinapalakas ang loob. Lumipas ang halos isang oras ngunit hindi dumating si Don Alejandro. Hindi niya namalayan na may isang lalaking nakaitim ang nakamasid sa kanila mula sa di kalayuan. Tahimik itong nagmamasid bago tumalikod at naglakad papalayo. Maya-maya lang, isang itim na kotse ang huminto sa harapan ni Eliza at Clara. Bumaba ang isang matikas na lalaking nasa edad 50. Tiningnan nito si Eliza at ang kanyang ina. Ikaw ba si Eliza? Tanong nito sa kanya. Nagkatinginan ng mag-ina.
Baka sa kanilang mukha ang gulat. Opo, ako po si Eliza. Sino po sila? Tanong ng dalagita. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Ako si Roberto, ang kanang kamay ni Don Alejandro. Pinapahanap niya kayo. Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Si Lolo Anding? Nasaan po siya? Bakit hindi namin siya nakita dito? May ipapaliwanag siya sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Ligtas siya. Sagot ni Roberto bago sila inalalayan papasok ng sasakyan. Habang tumatakbo ang sasakyan sa kalsada, hindi mapakali si Eliza. Huminto ang sasakyan at ibinaba sila sa isang malawak at maragyang mansyon. Hindi makapaniwala si Eliza at Clara. Napakalaki at napakaganda ng bahay na animoy tahanan ng isang tunay na don. Inalalayan sila ni Roberto papasok sa loob, kung saan sinalubong sila ng isang katulong. Pagpasok sa maluwag na sala, nakita nila si Don Alejandro na nakaupo sa isang eleganteng sofa habang nakasuot ng mamahaling kasuotan. Lolo Anding? Nauutal na tawag ni Eliza sa matanda. Ngumiti si Don Alejandro at marahang tumayo. Eliza! Tawag nito. Lumapit ang matanda kay Eliza. Pasensya ka na, iha. Maraming bagay ang kailangan kong ipaliwanag sa'yo. Siya ba ang iyong ina? Tanong pa nito. Opo, Lolo Anding. Siya po ang aking ina, si Nanay Clara. Pakilala ni Eliza. Nagagalak akong makilala ka, Clara. Nakangiting bati ni Don Alejandro. Nagtataka at naguguluhan si Clara. Sino siya, anak? Siya bang kaibigan na tinutukoy mo? Paano ka nagkaroon ng mayamang kakilala? Tanong ni Clara habang nililibot ang tingin sa loob ng mansyon. Nagkakamali po kayo, Nay. Nakilala ko po si Tatay Anding sa tabi ng kalsada malapit sa atin bilang isang matandang pulubi. Sagot agad ni Eliza. Ngumiti si Don Alejandro. Nagkakamali ka, iha. Hindi ako pulubi. Sagot ng matanda. Kumunot ang noo ni Eliza. Ano pong ibig niyong sabihin? At sa inyo po bang malaking bahay na to? Hindi ako isang ordinaryong pulubi. Malumanay ngunit matigas na sabi ng matanda. Ako si Don Alejandro Monteverde. Napakurap si Eliza. Po? Mayaman ako, iha. Maraming negosyo at ari-arian ang nakapangalan sa akin. Napatakip ng bibig si Eliza. Hindi po ako makapaniwala. Sinubukan kong magpanggap bilang mahirap upang hanapin ang isang taong may mabuting puso. Isang taong karapat-dapat pagkatiwalaan ang lahat ng aking naipundar sa buhay. At natagpuan kita, Eliza. Nanlaki ang mga mata ni Eliza, pati na rin ng nanay niyang si Clara. Ako po? Tumango si Don Alejandro. Ikaw ang nagpakita ng tunay na malasakit sa akin, nang walang hinihinging kapalit. Sa kabila ng hirap ng buhay mo, hindi mo ako tinalikuran. At dahil dyan, Eliza, nais kong iwan sa'yo ang lahat ng meron ako. Napasinghap si Eliza. Pero Lolo Anding, hindi po ako ang tamang tao para sa ganitong kayamanan. Ngumiti si Don Alejandro. Ikaw ang pinaka-karapat-dapat, iha. Lolo Anding, hindi ko po hangad ang magkaroon ng ganito karaming kayamanan. Ang nais ko lang po ay isang bahay na matitirhan namin ni Nanay. Inosenteng wika ni Eliza at tumingin sa kanyang ina. Huwag kang mag-alala, Eliza. Mula ngayon, dito na kayo titira. Tugon ni Don Alejandro. Talaga po? Ano pong ibig niyong sabihin, Don Alejandro? Tanong naman ng nanay niyang si Clara. Mula ngayon, magbabago na ang kapalaran ninyo, Clara at Eliza. Hindi na kayo makakaranas pa ng pang-aapi. Napaluha si Eliza at mabilis na hinagkan ang matanda. Maraming salamat po, Lolo Anding. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po kaming matitirhan ngayon ni Nanay. Magpasalamat ka sa iyong sarili, iha. Dahil sa iyong kabutihang loob, bumalik sa iyo ang mabuting karma. Simula nang lumipat sa marangyang mansyon ni Don Alejandro, unti-unting nagbago ang buhay ni Eliza at Clara. Sa unang pagkakataon, hindi na nila kailangan mag-alala kung saan kukuha ng kakainin o kung saan matutulog sa gabi.
Si Eliza na dating isang payak na batang nangangarap lang ng tahimik at masayang buhay kasama ang kanyang ina, ngayon nasa ilalim ng pangangalaga ng isang maimpluwensyang tao. Hindi siya makapaniwala na ang matandang pulubing minahal at tinulungan niya noon, isa palang bilyonaryo. Lumipas ang 1 taon mula nang umalis na Eliza at ang kanyang ina sa malaimpyernong bahay na yon. Nagbago ang lahat sa kanilang buhay. Naging isang tunay na pamilya sila ni Don Alejandro. At sa kanyang pagkamatay, iniwan niya ang lahat ng ari-arian sa kanila. Sino ang mag-aakala na ang kabutihang ipinakita noon ni Eliza sa isang pulubi na hindi niya alam na isang napakayamang tao pala ay ang magbibigay sa kanya ng panibagong buhay. Ang isang simpleng tinapay at baso ng tubig na kanyang ibinahagi noon nagbunga ng hindi matatawarang gantimpala. Ito ay aral sa atin ang kabutihan, gaano man kaliit o kasimple, hindi kailanman nasasayang. Ito ay nagbubunga sa paraang hindi natin inaasahan. Ang kabutihan at malasakit na ipinakita mo sa iba, maaring bumalik sa iyo sa mas malaking halaga. Kaya't huwag kang magsawang gumawa ng mabuti, sapagkat darating ang araw na ang kabutihang iyong itinanim, aanihin mo rin sa tamang panahon. Ang kabutihan naman ni Don Alejandro ang naging daan upang mabago ang buhay ni Eliza pati na rin ng kanyang ina. Sa kabila ng kanyang kayamanan, hindi siya naging bulag sa kapangyarihan at hindi nagdalawang isip na ipamana ang lahat sa isang tao na may busilak na puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman at kaginhawaan, hindi pa rin nakalimutan ni Eliza ang kanyang nakaraan. At ngayon, dumating na ang araw ng kanilang pagbabalik. Habang tumatakbo ang mamahaling itim na kotse sa lumang daan papunta sa dating bahay ng pamilya ng kanyang ama, hindi maiwasang kabahan ni Eliza at ni Clara. "Eliza, sigurado ka bang gusto mo tong gawin?" tanong ni Clara. "Apo, Nay, hindi naman tayo babalik para makipag-away. Gusto ko lang ipakita sa kanila na hindi tayo nasira ng mga pang-aapi nila." Habang papalapit ang sasakyan, napansin nilang may ilang bata sa kalsada na napahinto at napatingin sa kanila. Halatang hindi pangkaraniwan ang mamahaling sasakyan sa lugar na iyon. Nang bumaba si Eliza at Clara, hindi nila maiwasang mapalunok. 1 taon nang lumipas, ngunit hindi niya inasahan ang matinding pagbabago na bumungad sa kanila. Ang dating masungit at matapang na si Perla, nakaupo sa labas, nakayakap sa sarili habang nanginginig. Gusgusin ang damit nito at halatang hindi pa naliligo. Samantala, sa isang sulok, nakahandusay ang kanilang lola at may manipis na kumot na nakataklob dito. Halata sa payat nitong pangangatawan at nandalalim na mga mata ang matinding paghihirap. Malalim ang paghinga nito na tila ba'y naghihingalo. Napakuyom ang mga kamao ni Eliza habang pinagmamasdan ang malungkot na tanawin sa harap nila. Hindi niya inasahan na ganito ang sinapit ng kanyang dating pamilya. Nilingon niya ang kanyang ina na tahimik ding nakamasid at may bahid ng awa sa mukha. Bumaba sila mula sa sasakyan at agad napansin ni Perla ang kanilang paglapit at tumayo na halos matumba na sa panghihina. Hindi na ito ang dating maangas at matapobreng tiyahin niya. "Kayo? Eliza? Clara?" Mahina at pausang boses na sabi ni Perla. Hindi sumagot si Eliza. Nang igala niya ang kanyang paningin, nakita niyang amang si Carlo sa isang tabi. Nakaupo ito sa sulok at walang saplot sa pang-itaas at mukhang hindi pa naliligo. Ang dating matikas niyang ama, payat at marungis na. "Tatay?" Mahina niyang tawag. Ngunit hindi siya nito tinugon. Sa halip, bigla itong tumawa ng walang dahilan, sabay dukwang sa sahig at nagsimulang gumuhit gamit ang daliri. Tila isang batang walang muwang. "Tatay!" Lumapit siya at hinawakan ito sa braso. Ngunit nagulat siya nang bigla itong lumayo at nagsisigaw. Hindi ako pababayaan ni nanay! Hindi ako pababayaan ni nanay!" Sigaw nito habang kinakalmot ang sarili. Napalunok si Eliza at napaatras. Ano pong nangyari sa kanila?" Mahina niyang tanong sa kanyang ina. Lumapit ang isang kapitbahay at maingat na sumagot. "Kayo pala, Eliza at Clara. Hindi ko akalain na sobrang ganda ng buhay niyo ngayon. Nung umalis kayo, unti-unti nang bumagsak ang pamilya nila. Wala nang gustong tumulong sa kanila dahil masama ang ugali. Si Perla, nalulong sa bisyo.
Pati ito si Carlo. Nalugmok sa depresyon nang magkasakit ang matanda at umalis kayo. Hanggang sa isang araw, hindi na siya naging matino. Sa tingin namin, gumamit din siya ng ipinagbabawal na gamot. Pero nung hindi na nakakabili, ganyan ang nangyayari. Nagwawala, nagsisisigaw. Napakapit si Eliza sa kanyang dibdib. Hindi niya inasahan na ganito ang kahihinatnan ng mga taong dating nagmalupit sa kanila. Lumapit si Perla sa kanya na nanginginig. Eliza, Clara, tulungan niyo kami. Halos hindi na ito makatingin ng diretso sa kanila. Kahit pagkain lang o matutulugan. Nagkatinginan sina Eliza at Clara. Hindi nila inasahan na darating ang araw na ang mga taong minsang itinuring silang walang silbi, sila mismo ang magmamakaawang matulungan. Naglakad si Clara papalapit kay Perla at lumuhod sa harap nito. Hindi niya ininda ang dumi at alikabok sa paligid. Perla! Marahang sambit ni Clara, puno ng habag ang kanyang tinig. Biglang humagulgol si Perla at mahigpit na niyakap si Clara. Patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Paulit-ulit na pagsusumamo nito na nanginginig at humihikbi. Masama akong tao. Masama ako. Alam kong wala akong mukhang maiharap sa inyo pero parang awa nyo na. Tulungan nyo kami. Dahan-dahang lumingon si Eliza sa kanilang lola na ngayon bahagyang dumidilat at tila nararamdaman ang presensya nila. Clara! Mahina nitong sambit at halos isang bulong na lamang. Patawarin mo ko, anak. Napalanok si Eliza. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Dapat ba siyang maawa? Dapat ba niyang ipagpatuloy ang galit na matagal niya nang kinikimkim? Naramdaman niya ang marahang paghawak ni Clara sa kanyang kamay. Nang lingunin niya ito, nakita niyang luhang pumapatak sa pisngi ni Clara. Anak, anong gagawin natin? Mahina nitong tanong. Sa kabila ng lahat ng galit at sakit na kanilang pinagdaanan, pinili pa rin ni Eliza at ng kanyang ina na gawin kung ano ang tama. Kahit mahirap, kahit parang hindi makatarungan, ay iniligtas nila ang mga taong minsang naging dahilan ng kanilang pagdurusa. Dinala nila ang matanda sa ospital, ngunit huli na ang lahat. Sa matinding kahirapan at kapabayaan ay unti-unting bumigay ang katawan nito. Ilang araw lang ang lumipas bago ito tuluyang namaalam. Samantala, si Carlo, ang lalaking minsang naging haligi ng kanilang pamilya, dinala nila sa isang mental hospital. Ang minsang matapang at mapanakit na ama ay tuluyang naglaho. Hindi sa kamatayan, kundi sa isang mundong siya lang ang nakakakita. Ang kanyang isip ay tuluyan nang nawala sa katinuan at wala nang anumang lunas ang maaaring magpabalik sa kanya sa realidad. Si Perla naman, natagpuan na sangkot din sa ipinagbabawal na gamot. Nang mahuli, wala nang nagawa si Eliza kundi panoorin itong ipasok sa selda. Sa loob ng rehas, doon niya napagtanto ang mga kasalanang kanyang ginawa. Ngunit ang pagsisisi ay huli na. Sa kabila ng sakit at galit ng kanilang dinanas, pinili pa rin ni Eliza at ng kanyang ina na gawin ang tama. Tinulungan nila ang kanilang ama, lola at pati na rin si Perla, kahit ito'y mahirap at puno ng pait. Ngunit sa huli, hindi nila kayang baguhin ang kapalaran ng mga taong nilamunan ng kanilang sariling kasalanan. Ang kanilang lola'y namatay sa kahirapan, ang tatay nila'y tuluyang nawala sa katinuan, at si Perla bumagsak sa buhay na puno ng kasalanan. Sa huli, pinapakita lamang ng kwentong ito na ang mabuti ay ginagantimpalaan ng bagong simula at ang masama, sinisingil ng kanilang mga kasalanan. Si Eliza at ang kanyang ina bagaman dumanas ng maraming pagsubok, nakahanap ng panibagong pag-asa. Iniwan nilang madilim na nakaraan at nagpatuloy sa buhay. Bit-bit ang aral na sa mundong ito, walang kasalanang hindi nagbabayad at walang kabutihang hindi ginagantimpalaan. Ang kwento ni Eliza ay isang patunay na ang buhay ay may tinatawag na karma, ang pagbabalik ng anumang ginawa sa atin ng iba. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.